Iniutos si Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan na maghanda na magbigay ng tulong sa mga apektado ng Super Typhoon Nando. Kasabay nito, nananatiling mahigpit ang seguridad sa paligid ng Palasyo ng Malacanang sakaling maulit ang tangkang paglusob ng mga nagpoprotesta tulad ng nangyari nitong nakaraang linggo. Narito ang aking unang balita. Sa kabila ng mga batuhan, pagsusunog, paninira ng mga gamit at establishmento, girian sa pagitan ng mga pulis at mga sibilyan. Ang mga pagtitipon sa EDSA at sa Luneta, itinuring ng Malacanang na peaceful rally. Sabi ng Malacanang na dungisan lang ang mga protesta dahil sa nila ay pagmamanipula at paggamit sa mga kabataan na nagresulta sa kaguluhan. Kinukundina ng administrasyong ito at ng Pangulo ang paggamit ng mga kabataan na gawing mga tulisan ng mga grupong itinatago ang mukha sa likod ng itim na maskara. Team Itim kung maituturing. Hindi sila rallyista na may lehitimong adhikain laban sa korupsyon, kundi gumawa lang ng kaharasan, magnakaw, manunog at manira. Mahigpit ngayon ang seguridad sa palasyo sakaling maulit ang tangkang paglusob ng mga nais manggulo. Ayon sa Malacanang, nakatutok ngayon ang Pangulo sa bagyong Nando at pinasisiguro sa mga ahensya na handa sila magbigay ng tulong saan man kailanganin. Ayon sa Interior and Local Government Department, samot-saring kasong maaaring harapin ng mga naaresto at ng mga mapapatunayang nasa likod nila. Arson, dyan yung grave physical injuries, and we can go as far as sedition. Yung statement lang nila na we intend to burn the palace, gusto namin sunugin palasyo, is a seditious act in itself. Naglatag ng guidelines ang Department of Justice dahil sa mga naarestong individual. We alerted the SWD about the presence of minors. Kasi nga, under the law, we cannot try them as adults. And we have to determine many things. And the protection of the DSWD is always important in treating such suspects. Ang Information and Communications Department nag-iimbestiga din dahil ang mga nakaitim at nakamaskarang sangkot sa mga gulo, maaari nilang narekrut umano para sa online movement na Black Mask Movement o tinatawag ngayong Team Itim. Parehong grupo umano ito ng mga hacktivist na nasa likod ng pagsira ng mga website ng gobyerno. May persons of interest raw ang DICT. Last week pa po, through working with the telco and the social media platform, sila CICC po, trinatrack na yung Black Mask na movement. Naglalagay po sila nung how to create a Molotov dun sa web. Ito yung first incident na nakita namin na nag-organize sila sa web, tapos na-translate into violence. Kaya nga yung word na terrorism is aptly associated with them. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.